Sa kanilang mundo ang tagumpay sa akademiko ay mahalaga. Dito ay nakadepend ang kanilang hinaharap, at ang kanilang classrooms ay kadalasang humahantong sa isang madugong battlefield. Ang makapasa sa pagsusulit ay bibigyan ka ng matagumpay na hinaharap, at ang mga bumabagsak dito ay nauuwi sa pagkasira ng kanilang buong buhay. Dito ay makikilala natin ang ating bida, si Katsu na nagtataglay ng God level na cheating abilities kung saan ginagawa siyang S-class na student, at sa kanyang katabi, nandyan ang kanyang teammate na si Kui, ang babaeng nagtataglay ng God level na IQ. Ang nabuong pares na ito ay nag-enroll sa paaralan upang makapasa sa pambansang espesyal na antas ng pagsusulit sa universidad, na may iisang layunin sa kanilang isipan, upang makamit ang tagumpay at makakuha ng sapat na kapangyarihan upang iligtas ang ama ni Katsu, na biglang nakulong. Si Katsu at Kui ay sinimulan ang kanilang level 1 na exam, at dito ay ipapakilala tayo sa iba't ibang klase at paraan ng kanilang pandaraya sa exam. Makikita natin ang isang student na nagtago ng isang maliit na drone sa kanyang ballpen at ginamit ito upang mandaya, isa pang student na gumamit ng ruler upang i-reflect ang mga sagot sa exam, at sa isang sulok ng room, matatagpuan natin si Kulot na gumamit pa ng ping-pong ball upang makuha ang sagot ng kanyang mga classmates. Ang lahat ay naaayon sa plano, subalit sa di malamang dahilan, ang karamihan sa cheating materials ng mga students ay sinimulang sirain ang anti-cheating system sa classroom. Gayunpaman ito ay nabigo na sirain ang maliit na drone, kung saan nagbabalak na kopyahin ang mga sagot ni Kui, subalit isang whip na gawa sa papel ang nagpabagsak sa drone. Lumalabas na si Katsu ay gumamit ng maalamat na Shokatsu technique, ang teknik na ginagamit ang papel bilang sandata. Hindi nagtagal, si Katsu ay kiniskis ang ilang graphite mula sa kanyang lapis at ibinuga sa hangin, ginamit ito upang matuklasan ang mga infrared sensor sa buong silid. Gayunpaman, hindi ito nagdudulot ng problema para kay Katsu, dahil gumagamit siya ng pamamaraan para sirain ang lahat ng infrared sensor sa silid. Matapos sirain ang mga anti-cheat system, si Kui ay sumenya sa kanya na ang mga sagot ay kumpleto na at si Katsu ay ginamit ang kanyang contact lenses upang pagandahin ang kanyang vision, nang sa ganun ay mabilis nitong makita ang mga sagot. Matapos makita ang mga kaganapan, ang iba pang mga students ay napagtanto na si Katsu ay mabigat na kalaban, at sila ay nagpasya na magtulungan upang siya ay tirahin. Sa ilang minuto, ang silid ay naging battleground, subalit si Katsu ay sinabi na lahat sila ay mas mababa sa kanya. Hinambalos niya ang kanilang pinagsamang mga atake at sinimulan silang tirahin ng paisa-isa. Si Katsu ay inatake ng isang student, si Jun, na gumagamit ng nakalalasong insekto bilang sandata, subalit sila ay nag-ambala ng isang malakas na boses na nagpalipad sa kanila. Nagpakita ang kanilang examiner, na napapagod na sa mga kalokohan ng mga students. Sa isang kisap mata, ang lahat ng mga students ay napagtanto na sila ay ginapos ng examiner. Si Katsu ay nagpumigla sa kanyang pagkakagapos at inatake ang matanda, subalit mabilis niya lang na iniwasan ang lahat ng atake ni Katsu. Determinado, si Katsu ay ipinagpatuloy na umatake, ginamit ang papel bilang sandata at pinaghahampas ang matanda na kasing bilis ng liwanag, subalit lahat ng yun ay sinayawan lang ng matanda. Ang exam ay malapit nang matapos at ang matanda ay sigurado na sa pagbagsak ng mga students, siya ay nagpas siyang uminom ng alak upang magdiwang, subalit siya ay biglang bumagsak sa lupa nang malaman na palihim palang inilagay ni Katsu ang makamandag na surot ni Jun sa kanyang bote, habang ito ay umaatake. Sa kasamaang palad, ilang minuto na lang ang natitira, subalit si Katsu ay ginamit ang kanyang teknik upang kopyahin ang lahat ng mga sagot ni Kui. Matapos yun si Katsu at Kui ay naipasa ang kanilang unang exam at tuluyang naging student ng universidad. Kalaunan, si Katsu ay gumawa ng plano kasama si Kui, na sinasabing, makagraduate sa universidad na may matataas na grades, pagkatapos ay ipapasa ang special exam upang maging special level graduate, at mabilis na mailigtas ang kanyang ama. Habang sila ay nag-uusap, si Katsu ay nakita ang napakagandang babae, si Hakuna, at mabilis na pinalitan ang kanyang plano na makipagkaibigan muna dito, at pagkatapos ay iligtas na lang ang kanyang ama kalaunan. Sa sumunod na araw, si Katsu ay napag-alaman na ang kanilang susunod na exam ay ililipat sa nagyayelong bundok na may temperaturang -200. Bago magtagal, ang karamihan sa student ay naninigas na sa yelo, subalit si Katsu ay may barrier na protektado siya sa lamig.
Si Kui at Katsu ay muling nakapasa sa exam at si Kui ay pinaalalahanan siya sa plano habang sila ay kumakain, subalit si Katsu ay muli na namang na-distract sa kagandahan ni Hakuna. Ilang sandali pagkatapos, si Hakuna ay ipinatawag sa counselor's office at si Katsu ay napag-alaman na natagpuan ng mga ito ang kagamitan ni Hakuna sa pandaraya. Sa opisina, si Hakuna ay itinanggi ang pagiging C-type student, subalit ang counselor ay pinipilit na ang kanyang ballpen ay isang kagamitan sa pandaraya. Sinimulan niyang sirain ito upang mapatunayang nandadaya si Hakuna, subalit si Katsu ay pinigilan siya gamit ang kanyang special technique at sinabi na walang kasalanan si Hakuna. Ang counselor ay hindi naniniwala kay Katsu at nagpa siya na magpatupad ng special exam para kay Hakuna. Kapag siya ay bumagsak, silang dalawa ni Katsu ay mapapatalsik sa klase. Ang exam ay nagsimula at ang kahirapan nito ay nadagdagan mula sa level 1 hanggang sa level 5. Si Katsu ay hinamon ang counselor upang maibalik ang ballpen ni Hakuna at maiwasang mapatalsik sa klase, subalit ang exam ay tapos na at si Hakuna ay nakakuha ng perfect score. Kinaumagahan, ang mga students ay kumuha na naman ng tests. Sa pagkakataong ito ay nasa loob sila ng isang eroplano at dapat magsuot ng espesyal na salamin upang makita ang mga tanong sa test. Ang exam ay magsisimula sa sandaling lumipad ang eroplano. Ang examiner ay pinasabog ang bubong ng eroplano at ang karamihan sa mga nandadaya ay lumipad mula sa eroplano. Ang salamin ni Katsu ay lumipad subalit gumamit siya ng teknik na kayang kontrolin ang hangin. Lumikha siya ng isang windless condition at pumasa sa exam pagkatapos makakuha ng isa pang salamin mula sa students. Kalaunan, si Hakuna ay pinasalamatan si Katsu para sa kanyang ginawang tulong at magkikita sila sa linggo upang bumili ng pen na katulad sa kanya. Sa tindahan ay nakilala niya si Shu, na nag-aalok ng iba't ibang klase ng mga electronic pen, subalit si Katsu ay tinanggihan ito at kumuha ng katulad kay Hakuna. Sa kanilang summer vacation, ang guro ay inimbitahan ng buong klase sa swimming pool para sa kanilang surprise test. Ang mga students ay mabilis na tinangay ng dambuhalang pool, at ang test ay nagsimula. Matapos mapansin na walang examiner upang sila ay tingnan, ang mga students ay nagsimula sa kanilang pandaraya, subalit sila ay isa-isang lumubog sa tubig. Si Katsu ay mabilis na napagtanto na ang examiner ay isang pating na may pinahusay na katalinuhan. Upang matakot ang mga students, ang examiner ay gumawa ng whirlpool ng mga pating at sila ay inatake. Si Katsu ay nakita na si Kui at Hakuna ay nasa kapahamakan at ginamit ang kanyang teknik upang protektahan sila mula sa mga pating. Maya-maya ang utak ng examiner ay nagsimulang mag-malfunction at ito ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagsakop sa mundo. Ang mga pating ay gumamit ng laser guns upang tirahin si Katsu, subalit pinigilan niya ang kanilang mga atake gamit ang kanyang papel bilang barrier. Galit na galit, si Katsu ay gumamit ng sekretong teknik na gumagawa ng isang malakas na whirlwind at tinangay palayo ang examiner, kasama ang kanyang mga alalay. Si Kui ay natapos ang kanyang test at ibinigay ito kay Katsu, na ginaya lahat upang muling makapasa sa exam. Matapos yun, nakita natin si Katsu na nakikipaglaban sa iba't ibang matinding tunggalian sa buong mundo kontra kay Shu. Sa huli ay natalo ni Shu si Katsu, at siya ay nagpas siyang umalis ng tuluyan sa universidad dahil sa kahihiyan. Hinanap ni Kui si Katsu sa loob ng isang buong buwan, hanggang sa matagpuan niya ito sa isang local pin. Sinubukan niyang kausapin si Katsu na bumalik sa universidad, subalit tumanggi ito na bumalik dahil mas malakas si Shu kaysa sa kanya. Si Kui ay nilagyan ng kaunting laman ang kanyang ulo at kalaunan ay nakumbinsi siyang bumalik sa paaralan. Subalit bago yun, sila ay pumunta sa prison land, kung saan ang kanyang ama ay nakakulong. Nilakad nila ang kagubatan at nakarating sa isang tore. Doon, nakita nila ang isang lalaking nakamaskara, na nagsabi kay Katsu na ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang ama ay ang talunin siya sa laban, sa pamamagitan ng paggamit ng Ultimate Katsu Technique. Si Katsu ay hinamon ang nakamaskara sa isang laban, at gumamit ng 4 na magkakaibang techniques upang tirahin ang lalaki, subalit ang nakamaskarang lalaki ay pinawalang bisa ang lahat ng atake ni Katsu. Sinimulan niyang insultuhin si Katsu, na nagsasabi na ang kanyang mga techniques ay hindi kasing lakas ng orihinal na pamamaraan. Si Katsu ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, subalit si Kui ay pinalakas ang kanyang loob. Muli siyang tumayo para lumaban subalit kinidnap ng lalaking nakamaskara si Kui,
at sinabi kay Katsu na maghihintay siya sa tuktok ng tore para sa kanya. Si Katsu ay madaling nakasakay sa elevator paakyat sa 105th floor at nahanap ang lalaking nakamaskara na naghihintay sa kanya. Ang nakamaskarang lalaki ay sinabi ang tungkol sa pagpapakabihasa sa Katsu technique, at pagkatapos ay binigyan siya ng iba't ibang pagsubok upang patunayan kung karapat-dapat siyang tawagin na totoong master ng nasabing technique. Ang kanyang unang pagsubok ay kontrolin ang apoy. Kailangan niyang magkaroon ng matinding init sa loob niya, na nagawa niya sa isang hubad na paraan. Sa sumunod na palapag, kailangan niyang ayusin ang mga bagay na hindi umaapoy at umaapoy. Ang pangatlong hamon ay talunin ang isang lalaking nakasuot ng puno. Si Katsu ay handa na para sa ilang tunay na aksyon, subalit siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang puno ay sinabi sa kanya na siya ay mahina sa kadahilan ng ang level ng oxygen ay mataas dahil sa taas ng palapag na kinalalagyan nila, kaya naman hindi siya makakalaban ng buong lakas kung hindi niya matututunan kung paano kontrolin ang kanyang paghinga. Matapos insultuhin ng isang puno, si Katsu ay ginamit ang kanyang natutunan mula sa nagdaang hamon, nagawa niyang makuha ang apoy at ginamit ang kanyang new awakened na abilidad ng hangin at apoy upang talunin ang lalaking puno. Matapos yon ay umakyat na siya sa sumunod na palapag at huling hamon, ang nakamaskarang lalaki ay muling nagpakita at agad na sinugod si Katsu sa isang laban. Bagamat hindi niya makontrol ang apoy, si Katsu ay nakinig sa lalaking nakamaskara, na nagsabi sa kanya na gamitin ang kanyang wind technique upang palakasin ang apoy. Siya ay lumikha ng isang malakas na teknik at hinati ang maskara ng lalaki sa kalahati, subalit si Katsu ay nagulat. Si Katsu ay napagtanto na ang kanyang ama pala ang nasa ilalim ng maskara, na nagbigay sa kanya ng isang ballpen pagkatapos malampasan ang kanyang pagsasanay. Kalaunan si Katsu ay mabilis na bumalik sa unibersidad upang yayain si Shu sa isang laban. Ang sumunod na exam ay ginanap sa isang waterfalls at kapag masagot nila ang mga katanungan ng tama, ang mga engines ng kanilang bangka ay gagana at pagkatapos sila ay pwede nang tumakas. Subalit, ang examiner ay ibinunyag na sinumang mga students ang mabigo na kompletuhin ang exam sa tamang oras ay mahuhulog sa waterfalls, na may taas na 3,000 metro. Gayunpaman, si Katsu at Shu ay hindi pinansin ang exam, sila ay nakatayo sa himpapawid habang naghahanda sa pag-atake sa isa't isa. Si Katsu ay inatake si Shu gamit ang mga papel at nagawang hiwain ang mukha ni Shu matapos ang maraming pag-atake, na ikinagalit ni Shu at sinimulan niyang sirain ang lahat ng paper attacks ni Katsu, subalit si Katsu ay hindi umatras. Ang kanilang laban ay nagdudulot ng kaguluhan sa tubig, at si Katsu ay nagpasya na gamitin ang ballpen ng kanyang pamilya sa laban. Gumawa siya ng apoy mula sa friction na dulot ng panulat at papel at inatake si Shu gamit ang malaking bola ng apoy. Gayunpaman, si Shu ay gumamit ng pulang sinulid upang mawala ang atake ni Katsu at nalaman niya na ang sandata ni Shu ay ang kanyang sinulid, na mas matigas pa sa bakal. Si Katsu ay nagpasya na manipulahin ang apoy sa lihim na pamamaraan, na tinatawag na Hokurenten, isang pamamaraan na ginagamit lamang ng mga dalubhasa sa pamamaraan ng Katsu. Siya ay gumawa ng maliliit na ibong apoy at nagpatuloy sa pag-atake, subalit si Shu ay minaliit ang kanyang mga pag-atake at madaling kinontra ang kanyang mga ibon gamit ang mga sinulid nito. Matapos yun, si Katsu ay muling naglunsad ng atake at ang isa sa mga ibon ay nagawang iwasan ang mga sinulid at muntik tumama sa mukha ni Shu, mabuti na lang na iwasan niya ito sa tamang oras. Habang sila ay naglalaban, si Katsu ay natuklasan na si Kui ay malapit nang humambalos sa malaking bato. Siya ay nagpasyang ihinto ang laban, sinagip si Kui gamit ang kanyang kapangyarihan ng wind at fire technique upang sirain ang malaking bato. Sa kabila ng pagkasira ng malaking bato, si Kui ay kinontrol pa rin ang bangka papunta sa waterfall, nagtulak kay Katsu na iligtas siya gamit ang kanyang pamamaraan ng hangin. Lumipad siya at sinalo si Kui, subalit patuloy pa rin silang bumagsak sa tubig ng magkasama. Niyakap ni Katsu si Kui habang patuloy silang bumababa. Subalit napagtanto niyang lumulutang sila sa hangin matapos silang iligtas ni Shu gamit ang kanyang sinulid. Si Katsu ay pinasalamatan siya para sa kanyang pagtulong at ipinangako na muli silang maglalaban sa susunod. Sa sumunod na araw, si Teacher O ay sinabi sa students na ang final exam ng first semester ay magsisimula na ngayon. Ibinunyag niya na ang sinumang babagsak sa exam ay mapapatalsik sa academy bago umalis sa silid.
Si Katsu ay nag-aalala tungkol sa kanilang exam sa kadahilan ng walang examiner sa loob ng silid at ang lahat ng student ay nagpasyang maging alerto, sa paniniwalang ang mga examiners ay may nakahandang plano. Maya-maya, ang lahat ng mga bintana ay nagsimulang magsara at isang malaking disco ball ang nagpakita sa kalagitnaan ng room. Ang mga students ay napag-alaman na ang kanilang examiner ay isang sikat na voice actor na si Katsuhira, na ginagamit ang kanyang boses upang gumawa ng ilusyon. Ang mga students ay sinubukan siyang tirahin, subalit nagagawa niyang manipulahin ang isipan ng tao upang sumunod sa kanya, gamit ang kanyang boses. Inilagay niya ang buong klase sa ilalim ng kanyang spell, na nagagawang mabunyag ang kanilang mga pangarap sa buhay. Gayunpaman, si Katsu at ang kanyang mga kaibigan ay nagawang lumaban sa kanyang boses. Dahil kumbinsido na si Katsu ay isang C-type na student, ang examiner ay itinuon sa kanya ang mga pag-atake. Sinimulan niyang paulanan ng kanyang boses si Katsu, subalit si Shu ay dumating upang siya ay iligtas at mabilis na kinontra ang mga sound waves sa paligid ni Katsu, gamit ang kanyang sinulid. Si Shu ay hinamon ang examiner sa isang laban, subalit wala siyang laban dito at madali lang siyang natalo ng mga sound waves. Inilipat ng examiner ang kanyang atensyon kay Katsu, subalit hindi ito maabot ng kanyang mga sound waves. Si Katsu ay inireveal na nag-activate siya ng high-level technique, na lumilikha ng malaking vacuum at umiiwas sa kanya na maabot ng boses ng examiner. Matapos yun si Katsu ay naglunsad ng counterattack gamit ang isang secret technique, na tuluyang tumapos sa examiner. Ngayon, ang natitira na lang kay Katsu ay i-duplicate ang mga sagot ni Kui at siya ay makakaligtas sa exam. Gayunpaman, bago pa ma-activate ni Katsu ang kanyang technique, si Teacher O ay dumating at mabilis na pinunit ang kanyang exam paper, na ikinagulat niya. May kasamang ngiti sa mukha, si Teacher O ay ibinunyag na maaaring nakapasa sila sa final exams, subalit ang totoong test ay magsisimula pa lamang. Si Teacher O ay pinapatunog ang kanyang mga daliri at ang lupa ay nagsimulang manginig kasunod ang paglabas ng kakaibang device mula sa lupa. Inactivate niya ang device at inatake ang buwan, dahilan upang ito ay unti-unting mahulog papunta sa Earth. Ibinunyag niya na ang mundo ay magugunaw sa loob ng ilang minuto, at ang tanging paraan upang ito ay maiwasan ay ang maipasa ni Katsu ang final test. Lumalabas na si Teacher O pala ay isang alien mula sa ibang planeta na may advanced technology, at ang final test na ito ay para makita kung ang Earth ay may sapat na bang lakas. Ibinunyag niya na kung maipasa ni Katsu ang final test, ang Earth ay matatanggap bilang kanilang kapantay. Gayunpaman, ang kabiguan ay magpapatunay na ang Earth ay hindi karapat-dapat at ito ay kailangan sirain. Upang lumikha ng incentive, si Teacher O ay dinakip si Hakuna at sinabi na papatayin ito kapag si Katsu ay tumanggi na mag-participate. Pagamat hindi niya maintindihan kung bakit napakalaking kahalagahan ang inilalagay sa isang exam, si Katsu ay naniniwala na hindi siya pagpapawisan dito, subalit hindi siya nagkakamali. Si Teacher O ay naglagay ng barrier na nagpapawala ng mga abilidad ni Katsu, at ibinunyag niya na ang mga nakaraang exam ay upang obserbahan at malaman ang kanyang kahinaan. Si Katsu ay walang magawa at napagtanto na hindi niya maipapasa ang exam kung wala ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga kaibigan ay sinubukan siyang tulungan, subalit hinambalos lang sila ni Teacher O. Maya-maya ang lahat ng examiners sa kanilang mga nakaraang exams ay dumating upang iligtas ang Earth, subalit napasama lang sila sa listahan ni Teacher O. Ang buwan ay papalapit na sa Earth at si Katsu ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, subalit si Kui ay muling pinalakas ang kanyang loob at sinabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa mga sandaling yun, ang surot ni Jun ay pinutol ang power na nagpapagana sa barrier, habang si Anri ay inaagaw ang atensyon ni Teacher O. Kalaunan ay napagtanto niyang nahulog siya sa patibong ni Shu at napaiyak si Katsu kung gaano katibay ang kanilang pagkakaibigan. Si Katsu ay nabawi ang kanyang katahimikan at inactivate ang kanyang pinakamalakas na teknik. Inabsorb ang apoy at hangin papunta sa kanyang katawan, inilubog ang sarili sa sobrang init na apoy. Siya ay nag-transform sa isang nagliliyab na araw at pinaputok ang device na humihila sa buwan gamit ang wave ng kamay, at natalo si Teacher O sa proseso, iniligtas si Hakuna, at ang lahat ng tao sa mundo.